di kami nakapag-abroad, wala kaming bahay na ganito ngayon. Naman to sa kabila. Tingnan natin kung nanibago nga. Kung wala ng tagas. Wala na. Perfect. Yun. Ayos na. Ayan, nagluto-luto na. Tayo mga kapatid. O yun, what's up mga kabida? Isang magandang araw po sa ating lahat. Sa video ito, dito tayo sa bahay mga kabida. At meron tayong gagawin na project dito sa bahay. Pinapagawa ni Mrs. Kabida. Yan, kung napapasin nyo, meron tayong mga gamit. May nasira tayong tubig doon doon sa ugasa sa muka. Papalitan natin ito. Bumulwak ang tubig niya kaya nasira na. Ayan, bumili tayo nito. Meron tayong mga gamit. Tapos yung pinto ni Miss Kabida dito hindi na sumasara dito ganyan, no. Ayan, ayaw na. Hindi na naglalak dito, sinasira na to. Bali kukunin ko na lang yung nasa CR para mapalitan. Ayan, ito yung nasira. Hindi na dumiretso. Kahit diretso mo siya, bumabalik-balik na lang siya. Kaya gagawin natin, pagpapalitin na lang natin yung doon sa CR ba, para nakabukas siya talagang ganito. Kasi pag sira na doon, wala na. Ayan, sumasara na siyang bigla. Ayan, gagawin natin ngayon. Dito muna tayo sa bahay. Yung mga nasira dito sa bahay. Ganito to, maglalak. Naglalak pa rin pala siya. Kaso bumabalik talaga siya, pumapasok siya. Dapat yan nakalak yung ganyan yan. Wala na. Mahina na yung kanyang pampigil. Ayan. Higayan mo man dito. Yan si Miss Kabida. Ayan, higayan na nandito. Ayan, nasasara siya. Kaya pagpapalitan lang natin. Paras lang siguro aba nito ng Miss Kabida. Ayan, dito si Miss Kabida. Naglalaba dito. Yung isa naman, yung baby natin, yun, no? Dito sa kwarto niya. Medyo pangit na yung kanyang simento, nagka-crack na siya. Nagka-crack. Kami sa papitura natin, tapos pa mga silya natin pag may budget na. Ito yung kwarto ng anak ko. Yan, puro ganito, yung nagka-crack siya. May na siguro pagka-simento nito. Nagka-crack, kita nyo yung guhit-guhit. Dapat lang masilya talaga to. Daming crack. Walang cut-cut. Yan, kahit dito sa aming kwarto namin ni Miss Kabida, yan, may crack din. Yan. Dami na rin crack. Siguro hindi ganong yung simento hindi kumagat. Malutong, kailangan dito masilya talaga to pag nagpapintura ulit. Magka-budget. Yan, crack talaga siya. Yan, gawin muna natin yung bintana. Hindi pa talaga nakisam
Pabayaan na natin yan pag may budget na lang doon natin paggawa. O unti-unti mapapagawa din natin yan kahit nandito tayo sa Pilipinas. Tanggalin muna natin itong mga kabila. Hindi nasira eh, hindi talagang Ay, wala na. hindi Ay, kaya pwedeng tuwer nito. Hindi na, no? pukan mo eh. Ha? Pukan. Subukan muna natin yung pagpalit eh. Yan dito sa miss ko dito. Takot ako. Puta mapaltik yan. Mga kabila, lapit tayo dito. Pagpapalitin na lang natin kasi dito okay naman kahit di masara yan ang maayos size lang. Ayun mga kabida, lagay na natin itong kinuha natin doon sa CR. Lagay natin dito. Madali lang pala siyang tanggalin kahit di ka gumamit ng mga gamit. Mabaliktad siya. Balik. Dito naman to sa kabila. Tingnan natin kung nanibago nga. Yun. Ayun, kahit di natin lagyan ng tsinelas to. Ayan. Maayos natin mga kabila. Ayan. Ano yung magpusan? Oh. Ganyan lang siya. Tapos pag ginanyan mo, nakabukas siya. Di gaya dati, nilalagyan pa namin ng tsinelas dito mga kabila. Ayos na. Bali, ito ayusin natin. Ibalik natin doon sa CR. Ituwid lang natin to. Ito yung bumabaloktot siya. Kaya ayaw niya magsara. Pero doon, pwede pa doon. Tutuwiran lang natin mga kabila. Ganyan siya. Asan yung gum? Gawan dito. Parang maluwang na. Ang lahat ng bagay, ang lahat ng bagay sa mundo. Okay, ayusin lang natin to. Tapos mamaya yung tutubigan naman pagkatapos sa maglaban ni Mrs. Kabida. Yan mga kabida. Gawa na tayo dito. Ganito yung nasira. Dito sa ano nito? Dito sa tubig. Biglang sumirit daw siya, sabi ni Mrs. Kabida. Ay. Maiksi na kasi siya, kaya siguro sa kakaganyan-ganyan, tumigas na.
nagkatayo din tayo sa bahay. At ng mga nasisira niyan, gagawa natin. Dahil dati, pag may nasira, hindi kagad na mapapagawa. Ito pala yung nasira mga kabino. Pare talaga nasira na siya. Nabutas na. Pinalitan natin ng bago para tapos mahaba para hindi siya nayuyuki. Bukan natin mga kabida. Kung wala ng tagas. Wala na. Perfect. Yun. Nice na. Okay na. Nice na yung tubig oh. Dito yung nasira niya. Dito sa loob. Yan, wala na sa tagas. Kailangan, tinitignan mo din dito kung may tagas siya. Ayos. Perfect. Diba mga kabida? At least meron tayong alam na mga ginagawa dyan sa bahay. Kaya simpleng-simple lang. Magagawa natin. Hindi na tayo kukuha ng babayaran pa natin mga tubero o ganyan. Tayo lang. Kayang-kaya natin gawin. Ayan. Ayos. Yan mga kabida, tapos na tayong naggawa-gawa doon sa bahay at dito muna tayo magpapapangin-pangin. Bali naisip ko lang kung siguro mga kabida, kung di tayo nakapag-abroad, hindi tayo nakapagpagawa ng bahay talaga. Ito pa rin ako kanina, nag-isip-isip ako. Sabi ko, swerte na pala ako kasi yun nga, nakapag-abroad tayo at nakapagpagawa tayo ng maayos na bahay at pati na yung mga kapatid ko masaya kasi yun nga may sarili na kami bahay at medyo hindi ganong nahihirapan sa buhay. Ayos na yun, di ba? Dati kung hindi ko pinangarap mag-abroad siguro hindi talaga ako makakapagpatayo ng bahay. Siguro mga ganito, mga kubo yan. Dahil lang trabaho lang natin nun mga kabida, isang nagta-tricycle driver lang tayo nun. Tapos tawag nito nagigipag linis lang tayo. Pumasok ako sa isang yun nga yung police station, naglinis-linis tayo ng mga pinggan doon, nagmamap ng sahig, pinagluluto yung mga boss, yung mga polis. Yun ang trabaho natin, no? Sumasideline tayo habang umapasada. Doble kayod ba? Sabi ko, iniisip ko yung nakaraan ko dati, no? Malaki palang bagay yung pag-abroad. Malaking tulong, malaking kahit paano guminawa ang buhay. Ligay talaga nun, talagang kayod. Habang nakapila yung ating motor, nagigipaglinis ako doon sa police station. Linis ng mga CR, kulungan, magluto. Hanggang gabi ako nun mga kabida, gabi. Umaga papasok na ako, alas 7. Wala pa yung mga pulis, naglilinis na tayo nun. Nagmamap, nagpunas-punas, nagluluto. Almusal ang niluluto natin nun, almusal, tanghalian, hapunan. Ganon yung
oras natin pagluluto nun. Habang wala tayong ginagawa, pumapasada tayo nun. Kapag nandun na yung pila doon sa motor ko. Grabe. Pag naisip ko, sabi ko, kung di tayo nakaalis, ganun pa rin yung trabaho natin. Hindi ba napaka hirap, pero masaya nun. Kahit ganun lang yung trabaho, masaya. At araw-araw may kinikita ka, may pinambibili ka ng gatas, pinambibili ka ng ulam. Yan, ganun ang buhay ko nun. Sakto lang, makabili ka ng ulam, makabili ka ng diaper ng anak ko, gatas, saya, kasama sila. Habang nandun ako sa terrace kanina, nag-iisip-isip ako. Yan nga, kung di kami nakapag-abroad, siguro andyan pa rin kami sa bahay ng nanay ko. Bahay namin, yung bahay ng matanda. Diyan kami nagsama-sama. Salamat sa ating pag-abroad at nauso yung pag-abroad. Nakapagpatayo tayo ng maayos na bahay, kami magkakapatid. Sila lang hindi nakakapagpatayo, yung nandito sa lupa na to. Nasa abroad ngayon mga kabita, nasa Africa siya. At kung hindi rin siya naka-abroad, hindi siya makakabili ng ganito kalawak na lupa, yung tayuan ng bahay. Dito sa lupa niya may dalawang bahay, makakapagpatayo ka mga kabita. Kahit dalawang bahay, makakapagpatayo ka sa lawak ng kanyang lupang nabili. Yan, kung di ka nakapag-abroad talaga, hindi ka makakabili ng mga ganito. Iba rin yung pag-abroad. Lawak. Sipin nyo yun, hanggang doon, hanggang doon sa bakod, ang ganyang kalawak yung lupa niya nabili. Hanggang doon, malayo doon ang gusto. Kahit dalawang bahay, makakapagpatayo ka dito sa luwang ng kanyang lupain. Yan, bali nag-iipon-ipon pa siya ng paggawa ng bahay. Hindi rin kasi madali yung pagpapatayo ng bahay mga kabida. Malaking gastos ba? Kung simple lang siguro, hindi na makakapagpatayo ka ng bahay. Yan. Bahay ng aking kapatid, kung di kami nakapag-abroad, wala kaming bahay na ganito ngayon. Ganda, gandang tingnan, magkakatabi. Kaya pag nakapagpatayo yung kapatid ko doon, ganda, magkakatabi kami magkakapatid. Ayan. Yung sa kapatid ko na to, finish na yan. Wala nang gagawin dyan. Tapos na. Sa atin, marami pa tong mga gastos. Yan. Tapos yung sa bunso, marami pa rin yung mga gastos. Hindi pa tapos. Bali, bumabalak siyang mag-abroad ulit mga kabida. Yan. Diba kung nandito ka lang nun, kung yung trabaho ko nun talagang wala ka mang talaga mapapala. Pasada, isang araw, pagkain lang, ulam. Yan, kung hindi ka makapag-abroad, hindi ka makapagpatayo ng bahay. Ayan. Tapos yung kapatid ko, pati yung sa bahay ng aming tatay tsaka nanay, yan, dito na rin siya pinagawa dito sa baba para hindi na siya mahirapan mag-akyat-akyat. Yan, meron silang dalawang kwarto dito. Yan, may dalawang kwarto, may CR. Yan. Dati yan lang, sama-sama kami dyan. Ayan, medyo tapos na si Mrs. Kabilad. Tapos na? Tapos na.
Gumawa ako ng Tapos na siyang maglaba. Ito ganun yung bahay namin mga kabida, yung bahay na matanda. Doon sa yung kulay pula na bubong. Ganyan-ganyan na kamukha niya. Para magkapatid na yung bahay na yan eh. Kung hindi ka talaga nag-abroad, hanggang ngayon nandito pa rin tayo sa bahay nila, bahay ng nanay ko. Kaya malaking bagay din yung nakapag-abroad mga kabida. Yan. Yan na yung bahay namin ni Miss Kabida is tindahan pa. Hindi tayo nakapag-abroad. No, Miss Kabida? Natatandaan po ba yung bahay natin? Siyempre. Tindahan lang. Tindahan lang mga kabida. Sakto ka lang makiga pag matulog ka. Maglalagay ka ng pom. Tapos sa pagkagising mo, tanggalin mo. Para makapaglaro si Jody. Malaking ginawa yung pag-abroad talaga. Sa mga gustong mag-abroad yun. Papayo ko lang bago. Kailangan talaga makapagpagawa ka ng bahay muna. Pinaka-importante yun. At least kahit hindi pa ganun tapos, okay na. Presko ka na matulog. Wala ka nang iisip-isipin. Dati iniisip namin kapag umuulan, tumutulo na, Miss Kabida. May tumutulo. Tumutulo yung bubok. So, presko na, wala ka nang iisipin na may tumutulo. Siyempre, tapos wala mang kwarto nun. Kaya kasama-sama kami ngayon, may sarili-sarili ng kwarto, di ba? Kaya malayo yung pagkaka-agwat nun tsaka ngayon. Kaya salamat sa ating pag-abroad sa Diyos at pinagbigyan tayong makaalis ng bansa natin sa Pilipinas. Nandyan lang tayo tambay. Niisip ko dati dito lang yung bahay namin mga bida, dito sa pwesto ng tag nito, agdanan na yan. Maliit lang siya, talagang tindahan. Kung alam yung mga tindahan, sari-sari store na maliit lang sa baryo. Ganun yung bahay namin tiniran, diyan lang sa pwesto na yan. Dahil iniwan niyo ko lagi. Mag-house tour tayo, guys. Wala yung mga kabida. Si kabida tsaka si Mrs. Kabida. Yan yung TV namin tsaka speaker. Tsaka yung sala. Ito yung salaman. Tapos ako yung laging naiwan. So, ayun. Nandito tayo sa sala. So, ito yung kitchen. So, ito yung hawale. Taba, toyo. Yung, Gatorade. Tapos dito tayo sa kwarto ko. Madilim. Kasi lonely. Bahala na kayo kung sino makikita nyo dito. Basta ako, ito. Ay. Dahil lagi tayo iniiwan ng mga kabida. Ako ay makikialam ng camera. Kung mapapanood mo to pa. Hi. Ayan, dumating yung mga kapatid, tapos mga pamangkin, mga kabida. Magsasamji daw sila, oh. Samji.
Samji. Ano na yun eh? Tekay! Ha? Nagbasawa ya. Katala na yung pampambas natin ito. Kawak na yung bambas natin ito. Samji. Where's your papa? Papa dito. Where is your papa? Apa dito? Kuya ko na sinanino. Mag-lagi ka. Matang Jen. Basta ka rin yung Shout out. Nyaman. Chef cook. Chef cook. Oh, chef cook. Ayan, nagluto-luto na. Huwag kayo mag-video, huwag kayo mag-vlog. Vlog may mama. Panang stop kanto. Nah, Stop. wala yung stop yun. Pag ina ko tuloy, ano tansi? Lahat mo laging mami. Kain. Salita ka. Shoutout Jolly TV! Shoutout Jolly TV! Ayun na po, shoutout ako. Ayun na po. Ako hindi mo gama. Sa magluto niya yan.
Hoy, sa inyo to, hindi pa luto. Lutuin yung konti. Lutuin yung konti. Kaya mga kapatid niya. Kaya kung pa, masama mga kayo. Nandayat na ako yun. Magpapayari ka na lang yung loob. Nagkakita ka mama na magpapalong ka ng aljo. Magpapalaro ka sa angal. Hindi sa pera ka na. Magpapalaro ka ang aljo.